Pero ang DILG yata maglalabas ng guideline para dyan po sa mga gustong gumamit. Hilux for 4x2 sa halip ng mga taxi o TNBS diesel. Pwedeng arkilahin, pwede raw po yan. Pero data po siguro mayroon pang direktibo lalabas po dyan ng DILG sa darating ng mga araw. Si Leslie Castillo, General, gandang hapon sa iyo, pati kay Noel Khan at ang kanyang pamilya nakikinig. Kaya pare Noel, mga Pilipinas sa magbansa na tinamaan po ng COVID-19 natagdagan ng mahigit 400 ayon sa DFA. Jomer Presto, Jomer! Ito, papindot ko to. Sarado. Mga Pinoy abroad na tinamaan ng COVID-19. Ito'y matapos madagdagan ng 455 panibagong kaso. Ay abatay sa datos ng Department of Foreign Affairs, 2,700. Ito, pwede mong ibalik ng salamin. Sa gamutan, sa kabilang dato, magit na sa 2,833 ang recovery sa mga gumaling sa sakit matapos naman madagdagan ng 3,000. Cruise control. Samantala, 16 naman ang natagdag sa listahan ng mga nasawing Pinoy abroad kung saan umabot na sa 442. Ang inyong kapuso, Jomer Apresto ng GMA Super Radio. DZWB, walang iwanan. Pwede ka mamili, navigation, Bluetooth, apps. Nako, nasa mahigit 600 na raw. Ay, nako. May detalye si Sus Denyo sa balitang yan. Hey! Umaabot na sa 649 na mga Likod. individual. Kabilang ang nasa Shadow 260 elected officials ang nahaharap sa kasong katiwalian sa gitna ng pandemya. Sinabi ni DILG ang Secretary ng mga anak ng mga ito ay nakasulanay sa iba't ibang aligasyon. May kausayan sa pamiligaan ng social amelioration program. Ang 206 na po dito ay tawag mga public official na pinabibilangan ng kapitan ng barangay, kagawad, o di naman kaya ay municipal councilor. Dapat kinasuhan, ibig sabihin may kaso ng, kasi iba binagana pa na show cause order eh. Iba rito may kaso. Ito, pwedeng Ito may mga kaso na lagay ng mga tubig. Paliwanag pa ni Malaya na isang panahon Parang, ang mga kaso sa korte habang chiller. nakapagpagas na rin sila ng show cause order laban sa ilang pang mga mayor. Maliban dito, maaari ring magsampa ng reklamo ang DILG sa Office of the Ombudsman laban sa mga siwaling opisyal na ito. Sa panig naman ng palasyo, sinabi ni Presidential Spokesman, Secretary Harry Roque, na wala pa naman silang natatanggap na ulat na may nakakubra na ng 30,000 pisong pabuya na inialok ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga individual na makapagsusumbong laban sa mga siwaling opisyal na pinakialaman ang pondo ng staff. Kung matatandaan, isang barangay kagawad ng Hagonoy, Bulacan ang nakatikim ng termo at mura mula kay Pangulong Duterte dahil sa paghingi nito ng pagpindot mo yan, doon sa mga benepisyaryo sa kanilang barangay. pindot mo, automatic. Automatic yan, tataas yung aircon to. Automatic siya. Kung gusto pa nga, kalahati niya ibibigay. Grabe naman yun, sobra naman. Ay, naku. Yan. Mariosep, ang inyong kapuso, Tuesday sabi niyo ng GMA Super Radio, DZWB, walang iwanan. Yung stick shift niya, parking, reverse, neutral, drive, manual. Help strengthen your child's immunity today. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Central Silver Meron din para sa ditong extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan para sa lagay edad ng 50 pataas. Take chiller. Central Silver Advance every day. Pakinggan ang tunog. Yan ang gift ni Lord. Si Poncan, tawag ko dyan si Poncan. Lalagyan ko na lang ng dito ako sa Tagaytay.
Bye, love you.